Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Sharu, one of the pastors of Pinnacle Village. At gusto ko pong magpasalamat lang po sa mga pastor na tumulong po para mabuo ang mensahe po ng Diyos ngayon. Mag-uumpisa po tayo sa isang pagsubok at yan po ay ang leadership crisis. Kulang na po ngayon ang mga leaders. Hindi lang po ito isang aral sa Amerika, pero mukhang sa buong daigdig. Inaral po nila ito at mukhang ang rason ay ang mga kabataan po ngayon ay ayaw po ng responsibilidad. Kaya ayaw po nilang maging leader. Sabi po sa mga aral, ang mga manager po ngayon na mga mas bata ay hindi na ganun kagaling o kahusay maging leader or maging manager, maging supervisor, at nakakaapekto po ito sa mga businesses. Kaya nakakapagtaka kung ano pong mangyayari sa ating kinabukasan kung mawalan po ng good leadership. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil meron tayong kanyang mga salita na tutulong po sa ating maunawaan ang tunay na kahulugan ng leadership, bakit natin ito kailangan, at paano natin yayakapin ang panawagan to become a leader. Kasi ang pagiging leader po ay hindi lang siya nangyayari pag nabigyan ka ng posisyon o title sa trabaho, sa school. Mas maaga po siyang nangyayari. Pag nakaramdam na po tayo na may impluwensya po tayo sa ibang tao, nakakaapekto po tayo sa ibang tao, at may mga responsibilidad na po tayo kahit bata pa po tayo, ay maaari na po nating i-develop ang ating leadership skills. Ang Diyos po ay nagtatawag ng mga tao na maging liderato niya kahit bata pa lang po. Tulad ni David na 15 years old lamang po as a shepherd boy ay tinawag na po na maging susunod na hari. Katulad din ng isang Timoteo na tinawag ng Diyos na maging pastor in his early 20s po. At sinabi po ni San Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy 4:12, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Kung maintindihan po natin na ang leadership ay impluwensya at responsibilidad, then lahat po tayo ay leader na hindi kailangan ng title o posisyon. Kung nanay ka, tatay ka, leader ka, ate ka, kuya ka, auntie, uncle, may impluwensya ka. Maari tayong maging positive force na gumagabay, nag-i-inspire, nag-e-empower ng iba na lumago at gumawa ng mabuti. Sa ating David series, nakita po natin kung paano siya lumakbay from humble beginnings at naging household name, naging kilalang kilala. Kaso yun nga, dahil sa pagiging popular ni David, na-threaten si King Saul at gusto na siyang ipapatay. Si David po ay in hiding, in escape, nagtago for 10 to 15 years. Fugitive po siya. And we will learn today about David's leadership. Umpisan po natin sa 1 Samuel 22 verse 1. Umalis si David sa Gat at tumakas papunta sa kuweba ng Adulam. Nang mabalitaan ito ng mga kapatid at kapamilya ni David, pinuntahan nila ito para samahan siya. So itong kapamilya ay it's the same family na ang baba ng tingin sa kanya kung naalala po natin.
And then kita po natin sa verse 2, sumama na rin kay David ang mga taong nababahala, lubog sa utang, at hindi kontento sa buhay. Umabot sa 400 ang kanilang bilang at si David ang naging pinuno nila. So, imagine po ninyo, mag-isa ka, tumatakas ka, gusto kang ipapatay, depressed ka, tapos magpapadala ang Diyos ng mga taong depressed din na 400. So, sila yung mga nagdurusa, mga baon sa utang, at mga mapapait ang kaluluwa. Magkakasama po sila doon sa kuweba. Magtataka ka, bakit yun yung mga pinadala ng Diyos? Depressed ka na nga. Kasi, part po yun ng training ni David. It was his training ground. Minsan po, ang leaders ay kailangan dumaan sa pinakamababa, pinakamalungkot na karanasan para matuto po sila na makipag-empathize o maramdaman din po nila ang pinagdadaanan ng mga taong depressed, mga discouraged. Kailangan niyang matutunan yung mga taong mahirap mahalin. Kailangan niyang matutunan na kalimutan ang kanyang sarili. So, by some circumstance, nadiskubre ng 400 na ito kung saan nagtatago si David. Yan po ay ang Cave of Adullam. Nasa kuweba po siya at ang ibig sabihin po ng Adullam ay hustisya para sa mga tao. Lugar po siya ng refuge or stronghold. It became the base of operations of David at naging kapitan po siya dito ng mga problematic people. But these problematic people were also mighty men who had strong military background. Makikita po natin ito sa 2 Samuel 23. Ito ang mga matatapang na tauhan ni David. Si Josheb-Basshebeth sa isang labanan lang. Pakinggan po ninyo, isang labanan lang, nakapatay siya ng 800 tao sa pamamagitan ng sibat niya. Amazing. Ang sumunod sa kanya ay si Eleazar. Pinagpapatay niya ang mga Filisteo hanggang sa mapagod na ang kamay niya at manigas sa paghahawak sa espada. To the death po. Si Abishai na kapatid ni Joab, nakapatay siya ng 300 Filisteo sa pamamagitan ng sibat niya. Benaya, ang pagpatay sa dalawang pinakamahusay na sundalo ng Moab. Minsan kahit umuulan ng yelo, bumaba siya sa pinagtataguan ng leon at pinatay ito. Bukod dito, pinatay niya ang isang napakalaking Egyptian na may armas na sibat. Habang isang pamalo lang ang armas niya, inagaw niya ang sibat sa Egyptio at ito rin ang ipinampatay niya rito. Mga elite force po ito. And then there were 30 more. Ipapakita lang po sa screen pero hindi na po natin mababasa isa-isa. Mabrowse nyo lang po. 2 Samuel 23, among the 30. Yan si Asahel, Elhanan, etc., etc., etc. At tignan nyo ang pinakahuling pangalan sa verse 39. Uriah the Hittite. Pamilyar po ba ang pangalang Uriah? Yan po, siya po ang asawa ni Bathsheba na pinapatay ni David. Isa siya sa mighty men ni David. At makikita pa po natin ang kwentong ito in the coming Sundays. Sabi po ni F.B. Meyer, the biblical record describes them as having faces like lions and being as swift as deer upon the mountains. But it's likely their tempers were volatile and their spirits rebellious. It took all of David's leadership to shape this disorderly crowd into a disciplined force. What a remarkable achievement it was to turn such raw material into the foundation of the greatest army of that generation. Paano napag-unite ni David ang mga problematic people po na ito? Marami pong matututunan sa leadership ni David. At kulang ang panahon. Kaya magfo-focus po tayo sa 4 challenges
4 na pagsubok na hinarap ni David bilang leader na matututunan po natin para maging effective leaders din po tayo. So, titingin po tayo ng 4 na lugar at 4 na challenging seasons of leadership and how we can overcome. First is Adulam, a season of hopelessness, kawalan ng pag-asa. Sinong nawawala ng pag-asa ngayon? Babalikan po natin ang 1 Samuel 22 verse 1. Umalis si David sa Gat at tumakas papunta sa kuweba ng Adulam. So bago pumunta si David sa Adulam, galing siya ng Gat. Ano ang Gat? Saan ang Gat? Ang Gat, taga doon si Goliath. Gat, Goliath. Pumunta siya sa lugar kung saan ang kaaway. Pinatay niya ang hero nila. Kasi, so bakit? Bakit ka pupunta? Anong kabaliwan ito? Ba't ka pupunta sa kaaway mo para mag-seek ng refuge? Kasi nga, papapatay siya ni King Saul. Kasi desperado po siya. So, kita po natin ito sa 1 Samuel 21, 10-15. Nang araw na iyon, tumakas si David kay Saul at pumunta kay Haring Achish ng Gat. Sinabi ng mga opisyal ng hari sa kanya, hindi ba't ito si David ang naghahari sa lugar nila? Hindi ba't siya ang pinararangalan ng mga kababaihan habang sumasayaw sila at umaawit ng libo-libo ang napapatay ni Saul, tigsa 10,000 naman ang kay David. Inisip ni David ang sinabi nila at natakot siya sa maaaring gawin sa kanya ni Haring Achish ng Gat. Kaya nagkunwari siyang baliw. Pinagkakalmot niya ang mga dingding ng lungsod at pinatulo ang laway niya sa kanyang balbas. Sinabi ni Achish sa kanyang mga opisyal, tingnan niyo, baliw ang taong to. Ba't niyo siya dinala sa akin? Marami ng baliw na gaya niya rito. Bakit niyo pa dinala sa pamamahay ko ang taong iyan para umasal ng ganyan sa aking harapan? Imaginein po ninyo, okay? Just try to imagine po the life of David. Inanoint ka. Ikaw ang susunod na hari. At parang nararamdaman mo na papunta ka na doon kasi sunod-sunod ang mga magagandang nangyayari sa buhay mo. Napagaling mo yung hari ng depression niya, si King Saul, kasi tinugtugan mo siya ng harp, ng alpa. Napatay mo si Goliath na walang ibang makapatay. Naging best friend mo si Jonathan, the crown prince. Napakasalan mo ang anak ng hari, si Michal. At naging great general ka ng army ni King Saul. Tapos, ngayon, ikaw na yung most wanted ng Israel, yung boss mo, isang buong batalyon, hinahanap ka, gusto kang patayin, fugitive ka na, nawala ang lahat sa iyo, nawala asawa mo, yung mentor mo, yung pastor mo, si Samuel, yung best friend mo, nawala, mag-isa ka na lang, wala kang kakampi, walang resources, walang army. Sa sobrang desperasyon mo, tumakas ka at pumunta ka sa lugar ng kaaway mo. At nagbaliw-baliwan ka doon. Grabe po, ang hirap pong ma-imagine na out of desperation po. Kaya sa sobrang takot po niya ay tumakas siyang muli at napadpad siya sa kuweba ng Adulam. At napaka-espesyal po ng kuwebang ito. Isa po siyang lugar ng proteksyon. At dito rin po nilikha ni David ang kanyang pinakamatamis na mga salmo. Ang Psalm 34, Psalm 57, and Psalm 142. Basahin po natin ang Salmo 142. So, sa lahat ng pinagdadaanan ni David, imaginein po ninyo, kaya pala niya ito isinulat. Verse 1, tumawag ako ng malakas sa inyo, Panginoon. Nanalangin ako
Nakaawaan niyo ako. Sinasabi ko sa inyo ang aking mga hinaing at mga suliranin. Kapag ako'y nawawalan na ng pag-asa, kayo ay nariyan na nagbabantay kung ano ang nangyayari sa akin. Ang aking mga kaaway ay naglagay ng bitag sa aking dinadaanan. Tingnan niyo ang aking paligid. Walang sino mang tumutulong sa akin. Walang sino mang nangangalaga at nagmamalasakit sa akin. Kaya tumawag ako sa inyo, Panginoon. Sinabi ko, kayo ang aking kanlungan. Kayo lang ang kailangan ko rito sa mundo. Pakinggan niyo ang paghingi ko ng tulong dahil wala na akong magawa. Iligtas niyo ako sa mga umuusig sa akin dahil sila'y mas malakas sa akin. Mga 20 plus years old lang po si David at ang dami na po niyang pinagdaanan sa buhay. At napakasaklap po para sa isang leader na makaranas po ng ganitong kawalan ng pag-asa. Napakalungkot po. May isang beses po na ang temporary home ni na David at ng kanyang mga tauhan ay ni-raid ng mga kaaway at sinunog po ang kanilang lugar at kinidnap ang kanilang mga asawa at mga anak. Kaya yung kanyang mga tauhan sa sobrang pait ng kaluluwa, gustong patayin si David. Yung mga taong tinulungan niya, these 400 men po, mamaya mas makikita po natin yung buong kwento. Pero ito ang naging reaksyon po ni David. 1 Samuel 30 verse 6, sobrang nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila at balak nilang batuhin siya. So stoning to death po ito. Pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Kasi lagi lang pong lumalapit si David sa Panginoon tuwing nawawalan po siya ng pag-asa. As leaders po, minsan dumadaan po tayo sa ganito. Na-overwhelm na po tayo sa pressure, sa stress, hindi na po natin alam ang ating gagawin. Siguro nanay ka, tatay ka at hindi mo na alam ang gagawin mo sa anak mo na nagre-rebelde sa iyo, hindi ka na nire-respeto, walang interes sa Panginoon. Maybe manager ka, department head ka, at yung mga kasama mo sa trabaho, hindi na nakikinig sa iyo, pinahihirapan ka, ayaw makipag-cooperate, kanya-kanya na lang. Maybe tumaharap ka sa isang imposibleng sitwasyon bilang liderato. Dinadown ka. Wala ka nang kakampi sa opisina. Ikaw na lang ang nagmamalasakit pero parang ang hirap, ang bigat-bigat. Sa grasya po ng Diyos, kayang-kaya niya pong baliktarin ang hopelessness at gawing matamis na karanasan mo. Kasi, ubos ka na eh. Nasa hantungan ka na. You come to the end of yourself at wala ka ng ibang choice kundi hanapin ang Diyos, humingi ng tulong sa Kanya at ng Kanyang mga solusyon. At dito mo mararanasan ang Kanyang kapangyarihan and the deepest connection with God. Minsan pinapahintulot ito ng Diyos na mangyari po sa atin kasi kailangan po tayong basagin, kailangan po tayong i-humble, kailangan po niya tayong i-training para magamit pa po tayo to lead others better. Sabi po ni Charles Spurgeon, whenever God means to make a man great, He always first breaks him in pieces. Have you ever noticed in your own lives that whenever God is going to give you an enlargement and bring you out to a larger sphere of service or a higher platform,
of spiritual life, you always get thrown down? That is his usual way of working. He makes you hungry before he feeds you. He strips you before he robes you. He makes nothing of you before he makes something of you. This was the way with David. He is to be king in Jerusalem, but he must go to the throne by the way of the cave. If God would make you greatly useful, he must teach you how to pray. Ang kuweba ng Adulam, ang season of hopelessness, is exactly that. It's just a season. Panandalian lang po siya. This too shall pass. Daanan mo lang. Huwag mong takasan, daanan mo. You have to go through it kasi po may tinuturo ang Diyos na sa kuweba lang po niya maituturo. It's our training ground. Eskwelahan natin siya para sa kaluluwa so that we build the habit of automatically coming to Him. Hindi lang pag nawalan tayo ng pag-asa, pero wala lang. Gusto lang natin siyang makasama. Kung nasa dead end ka ngayon, hindi siya talaga katapusan kasi hindi pa tapos ang Diyos. Ang dead end, ang ibig sabihin lang po ay mas kailangan tumibay ang ating pagdepende sa Diyos, mas kailangan natin lumalim sa panalangin, mas kailangan natin matutunan paano i-overcome ang sarili, ang emotions, ang disappointment, ang ego, ang frustrations, yung na-offend ka, yung sobrang lonely ka, at ipanalangin lang natin ang Psalm 142. Kayo ang aking kanlungan, kayo lang ang kailangan ko dito sa mundo. Pangalawang lugar at season, Bethlehem, season of longings or pananabik, pangungulila. 2 Samuel 23:13, nang panahon ng tag-ani, pumunta kay David ang 3 niyang tauhan doon sa kuweba ng Adulam. Ang 3 taong ito'y kasama sa 30 matatapang na tauhan ni David. Nagkakampo noon ang mga Filisteo sa lambak ng Rephaim at naagaw nila ang Bethlehem. Habang naroon si David sa isang matatag na kublihan, nauhaw siya. Sinabi niya, "Ay, mabuti sana kung may kukuha sa akin ng tubig na maiinom doon sa balon malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Ay, miss na miss ko na yung tubig na iyon." Sa kuweba wala pong tubig. Panahon ng pag-aani, walang tubig. Kaya ang Adulam po ay overlooking po siya ng Bethlehem. At siguro nandun si David, nakatayo, nagmumuni-muni, nakita niya, na-miss niya, nakita niya yung balon, nauhaw, nangulila, naalala niya ang kanyang mga karanasan dun sa balon na iyon nung bata siya. Pero hindi siya makapunta kasi nandun po yung mga kalaban kasi yun nga, inoccupy po ng mga Filisteo, the Philistines. Sinasabi po na hindi naman talaga kusa or hindi inutusan ni David na, "Uy, kunin nyo." Nag-e-express lang po siya ng longings, ng pangungulila. Okay? Pero, dahil itong mga tauhan po niya ay sobrang loyal at tapat po sa kanya at gusto lang nilang pasayahin ang kanilang leader, ay kinuha nila yung tubig. Naglakad po ng 12 miles one way into enemy territory. Ganun po katapang. Buwis buhay po. At naglakad pong muli 12 miles pabalik. Tapos, isang baso lang ng tubig. Hindi natin alam kung gaano karami. Baka isang baso lang, di ba? Tapos, dahan-dahan pa sila. Uy, natatapon na. Kalahati na lang. Grabe po. So, anong naging reaksyon ni David nung pagbalik po nila? Hindi natin alam gaano katagal. Verse 16, palihim na pumasok ang 3 matatapang na iyon sa kampo ng mga Filisteo, malapit sa pinto ang bayan ng Bethlehem, kumuha sila ng tubig sa balon at dinala ito kay David.
Pero, basahin nyo, hindi ito ininom ni David. Sa halip ay ibinuhos niya bilang handog sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, hindi ko po ito may inom dahil kasing halaga ito ng dugo ng mga taong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuha nito. Kaya, hindi ito ininom ni David. Nagtataka po ba kayo? Nababaliw ba kayo sa reaksyon? Ito na nga, nagsakripisyo na nga sila. Dinala na nga nila, binigay na nga nila sa'yo, tapos hindi mo ininom. Binuhos mo lang. Wala ka bang pakialam? Kung ibang mga hari po iyon, ininom na po nila yon. At kung ininom nila yon, ang mensaheng ibibigay nila ay, ang thirst ko, ang aking pagkauhaw ay mas mahalaga sa inyong mga buhay. Hindi po ganong klaseng leader at hari si David. Kita po natin na iba siya kasi po ang keywords po ay inialay niya, binuhos niya ito bilang handog sa Panginoon. Unto the Lord. Nakita po niya ang dugo ng kanyang mga tauhan sa tubig na iyon, kaya ibinuhos niya bilang pananambahan sa Panginoon. He transformed the cave into a temple because that was how they offered sacrifices to God po. Naunawaan niya ang labis na pagmamahal ng kanyang mga tauhan at ayaw niyang abusuhin ito. Kaya bilang balik pagmamahal sa kanila ay inalay po niya sa Panginoon bilang pananambahan. Kasi kung mapapahamak po natin ang ating mga tauhan, huwag po nating ituloy. Hindi po tama na kung at risk ang buhay ng ating mga tauhan, kung dangerous po, kung mali, kriminal, kahit na ano pang pananabik mo, kahit na ano pang desperasyon mo, huwag po natin ituloy. Sabi po ng isang pastor, sayang si David kasi ang ganda ng natutunan niya dito. He had very strong convictions na their lives were more important than his longings. Na sana inalagaan niya ito para hindi siya nalaglag kay Bathsheba. Kasi hindi niya naalagaan eh. Naging loose po siya at mas makikita po natin ito. Pinapatay niya si Uriah na dapat naisip niya, how can I do this to my brother? How can I do this to Uriah? So we need to take care of our convictions po. Araw-araw po, hawak po natin ang ating mga pananabik. We need to guard it. Galatians 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo't magtulungan. If leadership po becomes about ourselves, pag umikot po sa atin, nagiging entitled po tayo, yumayabang po tayo, nagsisisi po tayo sa ibang tao, sinisisi natin ang ibang tao, ayaw natin makinig, ayaw natin ng feedback, naawa po tayo sa ating sarili. But to lead like Jesus means to view leadership as a privilege and responsibility po. To lead like Jesus and like David is to focus on serving others, empowering others, para ma-inspire ang mga tao, para lumakas ang pagtitiwala at magkaroon ng positive culture. Sabi po sa Matthew 20:28, maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo,
hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para mailigtas ang maraming tao. So Jesus came not to be served but to serve. Ang tunay na leadership is about service and sacrifice. It's being passionate. Mahal mo ang trabaho mo, pero mas mahal mo ang mga tao. Lagi mong iniisip anong makakabuti para sa pamilya, para sa kumpanya, para sa iglesia, para sa big picture. Hindi kung ano makakabuti para sa akin. Siguro leader ka at meron kang mga pananabik ngayon, meron kang pangungulila, pero alam mo, mali, hindi dapat, ayaw ng Diyos, hindi makakatulong, or hindi pa panahon. Basahin po natin ang napakagandang quote na ito by David Mathis. The very essence and heart of leadership is taking initiative we otherwise wouldn't take and making sacrifices we otherwise wouldn't make to guide our people somewhere good they otherwise would not have gone. We embrace short-term personal difficulties for long-term corporate gains. We are among those who are learning that life's greatest joys come not in private comfort and ease, but in choosing what is uncomfortable and hard for the sake of others' joy. We are learning to find our joy not in the ease of attending to self, but in the toughness of attending to others. As leaders po, naway matutunan po natin na i-master ang ating mga pagnanasa at pananabik, to master our appetites, to exchange our personal desires with God's desires. Isuko po natin lahat ng ating mga gusto, mga kailangan para sa kaharian ng Diyos. I-deny natin ang ating mga sarili at magsilbi po tayo ng may pagmamahal. Pangatlo po, ang lugar ng Ziklag for a season of disputes or pag-aaway, di pagkakaisa. Isang syudad kung saan si David at ang kanyang mga tauhan ay nagkaroon ng panandaliang tahanan, temporary home, ay ang Ziklag kasi palipat-lipat po sila dahil po sa mga gerang kailangan nilang harapin. And one time po, nung wala sila sa Ziklag, ang mga kaaway na mga Amalekites ay niraid ang kanilang tahanan at sinunog ang kanilang syudad. Kinidnap ang kanilang mga asawa at mga anak. Ito po yung kaninang sinasabi natin na gustong patayin ng mga tauhan ni David, si David. Sa sobrang sama ng loob, but David just prayed and God strengthened him. So, kailangan nilang maghigante. 1 Samuel 30 verse 3, nang makarating si David at ang mga tauhan niya sa Ziklag, nakita nila na nasunog na ang kanilang lugar at ang kanilang mga asawa at anak ay binihag. Kaya si David at ang mga tauhan niya ay umiyak ng husto hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak. Kasama sa mga bihag ang dalawang asawa ni David na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na biyuda ni Nabal. Kaya lumakad si David kasama ang 600 niyang tauhan at nakarating sila sa lambak ng Besor. Nagpaiwan doon ang 200 niyang tauhan dahil pagod na sila para tumawid pa sa lambak. Pero nagpatuloy si David sa paghabol kasama ang 400 niyang tauhan. Walang nawala, bata man o matanda, lalaki man o babae, o kahit ano sa mga nakuha ng mga Amalekites. Nabawing lahat ni David ang mga ito. Pagkatapos, nakuha rin niya ang lahat ng tupa at baka.
Nang makarating na sina David sa lambak ng Besor, sinalubong sila ng 200 niyang tauhan na hindi nakasama dahil sa sobrang pagod. Lumapit sina David sa kanila at binati niya ang mga ito. Pero may masasama at walang silbing mga tauhan na nagsabi, hindi sila dapat bigyan ng bahagi ng mga nasamsam natin sa Amalekites dahil hindi naman sila sumama sa atin. Kunin na lang nila mga asawa at anak nila at umalis na sila. So grabe po. Kung ikaw leader, di ba? Victorious kayo, tapos may away na naman. Ano ba? Walang katapusan na di pagkakaunawaan. Nakaka-relate po ba kayo? So, syempre yung 400, kami nakipag-away dito. Tapos, bakit kasama sila dun sa pagbibigyan ng mga plunder or mga nakuha po nila? Hindi naman sila sumali. So, nakafocus po sa sarili, sa good works. Ako ang gumawa nito. Ako nagsakripisyo. Ako nag-contribute. Mas malaking binigay ko. Mas malaki yung ginawa ko. Wala ka namang ginawa. So, naging entitled po, naging greedy po sila. Kaya, paano po ba nagkakagano ng tao? Na, sabi mo, walang silbi, nanggugulo. Bakit po kaya? Kasi nagiging narrow-minded na po, nakakalimot sa purpose, nakakalimot sa big picture. Nawawala yung ethos, yung culture of love and unity. Isa po yung, di ba, sa mahalaga sa PV, yung ating kultura, inahalagaan natin. So, what do you do? Paano mo pagkakaisahin ang mga taong ito? Napakaganda po. Pakinggan po ninyo ang sagot ni David. Mga kapatid, hindi tama iyan. Huwag ninyong ipagdamot ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Iningatan niya tayo. Tinulungang magtagumpay sa ating mga kaaway. Sino sa tingin ninyo ang makikinig sa inyo? Dapat bigyan ang lahat. Pareho lang ang bahagi ng mga nagpaiwan para magbantay sa kagamitan at ng mga sumama sa labanan. Ang galing po, no, ni David. Bata pa lang po siya dito. Wala pa siyang 30 years old dito. He knew how to be firm and gentle. That's what we need to learn po as leaders. How to be firm and gentle. Yung hanapin mo talaga yung balance na hindi ka magpapadalos-dalos. Yung gusto mo silang katusan. Ano ba? So, he was firm. Sabi niya, hindi tayo yan. Hindi tayo selfish. Hindi tayo madamot. He was gentle. Sabi niya, mga kapatid. Okay, binabalik niya sa identity nila, magkakapatid tayo dito. Pamilya tayo dito. Okay? He gently rebuked them at binalik sila sa Diyos. That's a true spiritual leader. You're experiencing disputes among your people, just bring them back to God. He reminded them, ang Diyos ang gumawa lahat, hindi tayo. Ang Diyos ang nagpahintulot, hindi tayo. Okay? As leaders, we need to acknowledge that everybody's different. Hindi tayo pare-pareho. Merong kayang lumaban sa gera, merong mga pagod, pero hindi ibig sabihin na wala silang gagawin. Kasi mahalaga din yung ginawa ng nagpaiwan na 200, nagbantay sila ng gamit. So meron po tayo sa ating mga grupo na mga unsung heroes, mga hindi masyado napapansin, mga hindi ganun ka-obvious ang kanilang trabaho kasi hindi masyado nakikita. So kailangan maging sensitive po tayo sa ganun at i-acknowledge po natin sila. At kailangan din magbigay ng benefit of the doubt sa mga tao na hindi nag-show up, hindi nagpo-perform ng maayos, baka yung anak mo, hindi ginagawa yung ina-expect mo, baka kasi pagod. Baka may pinagdadaanan po at kailangan lang pong alamin. Anong pinagdadaanan? Kailangan po natin maging strong, isang strong unifier. We need to establish our leadership and constantly create a strong culture of unity. Magkalat ng
pagmamahal ng pagkakaisa at hindi divisions, the spirit of reconciliation sa bahay, sa trabaho, sa opisina, hindi nanggagaling sa atin ng spirit of division. Okay? We have to overcome our differences po. Sabi po sa Filipos 2, kung ganoon nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko, magkasundo kayo't magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. We share one God, one holy word, one church. And lastly, Hebron. Ang season ng paghihintay, the season of waiting. Nung namatay po si King Saul, hindi nagmadali si David na maging hari. Instead, ang ginawa niya, what he does best, he prayed. Humingi ng counsel, ng gabay sa Panginoon. 2 Samuel 2, 1-4. Nagtanong si David sa Panginoon, pupunta po ba ako sa isa sa mga bayan ng Juda? Sumagot ang Panginoon, pumunta ka. Muli nagtanong si David, saan po roon? Nakakatuwa po, no? Sumagot ang Panginoon sa Hebron. Kaya pumunta ron si David kasamang dalawa niyang asawa, sina Ahinoam na taga Jezreel at Abigail na biyuda ni Nabal na taga Carmel. Sinama rin ni David ang mga tauhan niya at mga pamilya niya at doon sila tumira sa Hebron at sa mga lugar sa paligid nito. Di nagtagal, pumunta ang mga pinuno ng Juda sa Hebron at pinahira ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Juda. So, dahan-dahan lang po yung kanyang pagiging hari. It started with the tribe of Judah. Sila lang po muna ang tumanggap sa kanya at nag-anoint sa kanya bilang king. The other tribes of Israel ay nasa ilalim ng kaharian ng isang anak ni King Saul na si Ishbosheth. For 7.5 years po yun. Pero si Ishbosheth ay na-assassinate ng kanyang dalawang kapitan at doon nag-unite ang Israel at ang Judah at ang Hebron. 2 Samuel 5, 1-5. Ang lahat ng lahi ng Israel ay pumunta kay David sa Hebron at sinabi, kadugo niyo po kami. Mula pa nung una, kahit si Saul pa ang hari namin, kayo na ang namumuno sa mga Israelita sa kanilang mga pakikipaglaban. At sinabi sa inyo ng Panginoon, ikaw ang gagabay sa mga mamamayan kong Israelita, gaya ng paggabay ng isang pastol sa mga tupa niya. Ikaw ang magiging pinuno nila. Kaya roon sa Hebron, gumawa ng kasunduan si David sa mga tagapamahala ng Israel sa presensya ng Panginoon. At pinahiran nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel. Si David ay 30 years old nang maging hari ng Israel at naghari siya sa loob ng 40 years. Naghari siya sa Juda sa loob ng 7 taon at 6 na buwan habang nakatira siya sa Hebron at 33 years ang paghahari niya sa buong Israel at sa Juda habang nakatira siya sa Jerusalem. Naghintay si David. Sabi ng isa sa ating mga pastor, while waiting, David learned governance, family responsibility, military leadership, spiritual wisdom, responsibility before recognition, character before crown, and process before position. Ang paghihintay po ay kailangan matutunan ng isang leader. We need to master the art of waiting. Kasi pag hindi po tayo marunong maghintay, magiging masamang leader po tayo, mang-aapi po tayo. Kasi gusto natin ng mamadali, na mamuwersa po tayo. Ang leader po na marunong maghintay ay
natututong magtiwala sa Panginoon, sa timing ng Diyos. Nagtitiwala na ang Diyos ay tuloy-tuloy na kumikilos at nagtatrabaho. Ang leader na marunong maghintay, ginagamit ang panahon ng paghihintay na i-build ang kanyang character, ang kanyang sarili, ang kanyang leadership skills, ang kanyang humility, ang kanyang teachability, ang kanyang pagmamahal sa tao para makuha po natin ang pagtitiwala at respeto ng mga tao. Sabi po ni Betsy Childs Howard, God uses seasons of waiting to teach us patience and to make us more like Himself. When dreams are delayed, we can trust that God is producing perseverance and steadfastness in us through our waiting. Be encouraged to wait well. Pag binibigyan po tayo ng Panginoon ng plano o ng pangitain, kailangan po natin maging patient sa mga tao pag pinapasa natin sa kanila ang vision. Kasi hindi lahat nakakasabay o hindi lahat mabilis makasakay, makaunawa. We need to journey with them po. Hindi pwedeng natin piliting magbago ang ating asawa, ang ating anak, ang mga kasama natin sa huddle, sa church. A true spiritual leader surrenders everything to God and submits to God's authority. We have to stop acting like the Holy Spirit na pinipuwersa ang mga tao and to actually let the Holy Spirit do what He does best, which is to change people, to transform people. While waiting, we just pray. We go deeper in prayer and trust God's process. 1 Peter 5:6, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay Kanyang itaas sa takdang panahon. May takdang panahon po para sa ating lahat. Huwag po natin madiliin ang leadership position. Gamitin po natin ang panahong ito na mas kilalanin pa po ang Diyos. Mas lumalim sa pagbabasa ng Biblia. Sabi po ng isang Bible commentary, a sense of timing is essential to leadership. You must know when to act boldly and when to wait patiently, when to bend and when to stand firm. David had that critical sense of timing because he trusted God's control of events. David succeeded because God chose him for the job, and because David persistently turned to God for his direction. The best leadership ultimately belongs to God. A leader in tune with God will always be a blessing to God's people. Psalm 27:14, magtiwala kayo sa Panginoon. Magpakatatag kayo at huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Sa Biblia po, ang paghihintay ay kapareho ng pagtitiwala. Siguro dumadaan po kayo ngayon sa isang matinding pagsubok bilang isang leader. Maybe you're feeling hopeless. Maybe meron po kayong mga pangungulila, pero alam nyong kailangan nyong magsilbi at magsakripisyo. Maybe merong mga nag-aaway sa ilalim ninyo na kailangan nyong ayusin. Or maybe you're in a season po of waiting. Ano man po iyon, tandaan po natin, it's just a season. Hindi po permanente at hindi po kayo nag-iisa. Kasama po ninyo ang Panginoon palagi. Siya po ang kalakasan ng ating puso. Meron pong pangangailangan ngayon to have strong spiritual leadership today. Kailangan po natin ng mga mentors, disciplers, pastors, spiritual parents, servants of God na maipapasa sa susunod na henerasyon ang gawain ng Panginoon. We all have a calling from God po, kahit sino pa po tayo. At ang panawagan ng Diyos para sa ating lahat, Mateo 5:13-14, kayo ang nagsisilbing asin sa mundo, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. And to answer the call of Jesus Christ to be salt and light, to be a godly influence ay isang malaking pribilehiyo po. Kasi po,
ma-experience po natin ang kapangyarihan ng Diyos at mapalapit sa Kanya. Kaya, wag pong mababa ang pagtingin natin sa ating sarili. Ganito lang ako, ito lang pinag-aralan ko, wala naman akong alam. No matter how big or how small your influence is, how young or how old, pwede po tayong magkaroon ng positive, godly, spiritual influence. Kasi ang panawagan po natin ay mas maraming makalapit sa Panginoong Hesukristo. Mas maraming makakilala sa Kanya. And we are called to lead them to Jesus. Kaya yakapin po natin, huwag po tayong matakot, yakapin po natin ang responsibilidad, ang panawagan na maging discipler at disciple tulad ni David. And may we follow the greatest example of servant leadership. That's Jesus Christ. Let God lead you as you lead others to God. Let's end with this song po.
never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, 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 always on time. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. You've been so faithful. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. Manalangin po tayo. Panginoon, wala po kaming karapatan na matawag po ninyo, mapili po ninyo. Ngunit, ito na po, pinipili niyo po kami. And it's not about us, Lord, but it's all about you. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na yakapin ang responsibilidad na maging tagapagsilbi po ninyo, na magamit po para sa inyong kaharian, sa aming mga tahanan, sa aming eskwelahan, sa aming lugar ng trabaho, sa aming communities. Lord, tulungan niyo po kami na to respond to the call of servant leadership para mas marami pa pong makakilala sa inyo. Tulungan din po ninyo, Panginoon, ang mga liderato po ng aming bansa. Alam niyo po ang kanilang mga pagsubok. Tulungan niyo po sila na malampasan lahat ng mga pagsubok. Gamitin po ang season po na ito na mas mapalapit po sa inyo. Maging mga katulad po namin si David, na lagi lamang pong mananalangin, tatawagin ang inyong pangalan, magbubuhos po sa inyo. Mahawakan po namin ang aming mga emosyon. Ma-overcome po namin ang kahirapan, ang pagdurusa, ang pagiging lonely, ang mga masasakit na mga karanasan.
At lagi lamang pong titingin sa big picture, lagi lamang pong titingin sa inyo, Panginoon. Dahil tagumpay na po kayo, O Diyos. Tulungan niyo lamang po kaming pagdaanan. Dahil dito lamang po namin matututunan, Panginoon, ang mga gusto po ninyong matutunan namin. Salamat po na kayo po ay ang Diyos na sumasa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pribilehiyo na makapagbigay po ng aming mga ikapo at handog ng pagmamahal. Salamat po sa pribilehiyo na maibalik sa inyo ang nararapat sa inyo at kayo po ang mag-aalaga sa inyong mga anak. Hindi niyo po kami pinapabayaan. Thank you, Lord, that you are always on time. You see us through, O Lord, our seasons. Napakabuti po ninyo, O Diyos, and we fix our eyes on you. Thank you, Lord. We love you so much. Hear the prayers of your people. In Jesus' name we pray. Amen and amen.